Ako si Carlo, isang basketball player sa aming unibersidad. Kilala ako sa pagiging palaban at competitive pagdating sa court. Wala akong sinasanto pagdating sa laro. Lahat ay ginagawa ko para manalo. Ngunit, sa likod ng aking determinasyon ay ang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan ko at ni Mia, ang volleyball player ng aming school. Si Mia ay mataray, palaban, at higit sa lahat, sobrang competitive din. Parang kami ang laging magkaribal sa lahat ng bagay lalo na sa esports. Isang gabi, pagkatapos ng training, nagkita kami ni Mia sa kantina. Hindi ko alam kung anong hangin ang nagdala sa kanya doon, pero alam ko na may sasabihin siya. Uy Carlo, bakit parang hinahabol mo na naman ako sa record ng points? Tanong niya, sabay kibit balikat. Wow, ang galing mo naman mangarap, sagot ko, ngunit hindi ko naiwasang mapangiti. Alam ko kung gaano siya kaseryoso sa kanyang laro, at ito ang isa sa mga bagay na hinahangaan ko sa kanya kahit hindi ko inaamin. Alam mo, minsan iniisip ko kung bakit tayo laging nag-aaway sa sports. Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan na hindi nagbabangayan? Tanong ni Mia sa tono na parang naglalambing. Natawa ako sa idea. Magkaibigan tayo, Mia, pero hindi ko alam kung paano magiging magkaibigan na walang kompetisyon. Parang hindi ko kaya. Di sige, subukan natin. Maglaro tayo ng walang away, tignan natin kung anong mangyayari. Hamon niya habang nakataas ang kilay. Ayaw mo bang matalo? Alam mo naman na hindi kita palalagpasin, sagot ko sa kanya. Ngunit sa kabila ng aming mga banta, may nararamdaman akong kakaiba. Parang ang bawat away namin ay may halong kilig. Pero hindi ko pa rin maamin sa sarili ko na maaaring may ibang damdamin ako para kay Mia. Dumating ang araw ng basketball finals kung saan inaasahan ng matinding laro. Sa gitna ng laro, nakita kong parang may kakaibang sigla si Mia habang nanonood. Ang bawat galaw ko ay tila ba para sa kanya, at bawat puntos ay tila ba may nakatagong mensahe. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero parang iba ang takbo ng laro dahil sa presensya niya. Habang tumatakbo ang oras, nagkaroon ng pagkakataon na makapuntos ako ng winning shot. Sa excitement ko, napatingin ako kay Mia na nakangiti sa akin. May kung anong init ang bumalot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Biglang nagkaroon ng twist ang laro. Sa isang iglap, bumagsak ako at na-injure ang tuhod ko. Habang nakahiga sa court, naririnig ko ang sigaw ng mga tao. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mukha ni Mia ang nagpakita sa akin. Tumakbo siya papunta sa akin. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Sa mga mata niya, nakita ko ang damdamin na hindi ko inaasahan. Ang pag-aalala at takot na tila ba nagkukumpirma ng isang bagay na matagal ko nang tinatago. Sa kabila ng sakit, ang presensya ni Mia ang nagbigay sa akin ng kakaibang lakas at tapang. Sa isang iglap, nagkaroon ng bagong twist ang aming kwento. Ano nga ba ang nasa likod ng kanyang mga mata? Ano nga ba ang tunay na damdamin namin para sa isa't isa? Ako si Miguel, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, patuloy na nagbabangayan kami ni Lara. Sa totoo lang, kami ang magkaibigan na parang aso't pusa. Laging may kompetisyon, mula sa pagtakbo ng pinakamabilis sa track hanggang sa pagtalo sa isa't isa sa badminton. Pero, sa kabila ng lahat, hindi ko maitanggi na may kakaibang saya sa tuwing siya'y kasama. Isang araw, habang nag-eensayo kami para sa nalalapit na Inter-School Sports Fest, napansin kong tila may ibang kinang sa kanyang mga mata. Parang mas determinado siya kaysa dati. Miguel, may bago akong hamon para sa'yo, wika niya, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ano na namang pakuluyan, Lara? Tanong ko, kahit nasa loob-loob ko'y nasasabik na rin ako sa kanyang susunod na sasabihin. Kasama ta sa Sports Fest ang mixed doubles sa tennis. Magpartner tayo? Aniya na may nakakalokong ngiti. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na yayayain niya akong maging kakampi.
lalo na't madalas kaming magtalo. Bakit ako? Sigurado ka ba? Tanong ko na may halong pag-aalinlangan. Oo, sigurado ako, sagot niya. Kasi alam kong hindi mo ako basta-basta susukuan kahit gaano pa kahirap ang laban. Napatitig ako sa kanya. Sa kabila ng lahat ng aming bangayan, naroon pa rin ang tiwala. At sa isang iglap, pumayag ako. Sige, game. Pero tandaan mo, hindi ako papayag na matalo tayo. Ngumiti siya ng pilya. Iyan ang gusto kong marinig. Nagsimula ang aming pagsasanay bilang mixed doubles partners. Sa una, hindi naging madali ang aming pagtutulungan. Madalas kaming magtalo kung sino ang dapat sumalo ng bola o kung anong estratehiya ang gagamitin. Pero, habang tumatagal, natutunan naming umayon sa isa't isa. Natutunan kong basahin ang kanyang galaw at siya naman ay natutunan ang aking ritmo. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na ensayo, nagpasya kaming magpahinga sa ilalim ng puno sa gilid ng court. Tumingala ako sa mga bituin habang pinapahinga ang aking likod sa malamig na damo. Naalala mo ba kung paano tayo nagsimula sa ganitong klasing bangayan? Tanong ko sa kanya. Oo naman, sagot niya habang nag-aayos ng upo. Nagsimula ito noong unang araw ng klase natin sa high school. Pareho tayong competitive, kaya hindi na nakapagtataka na palagi tayong nagkakasagutan. Napatawa ako. Hindi ko nga akalain na aabot tayo sa ganito, na magtutulungan para sa isang layunin. Sa totoo lang, Miguel, natutunan ko na hindi lahat ng laban ay kailangang laging may nananalo at natatalo. Minsan, mas mahalaga ang mga natutunan natin sa gitna ng laban. Aniya na may seryosong tinig. Natahimik ako. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka-deep ang usapan namin. Pero tama siya. Sa aming mga bangayan, natutunan ko ang halaga ng pagtitiwala at pakikipagtulungan. Natutunan ko rin na sa kabila ng aming mga pagkakaiba, may mga bagay na mas matimbang, tulad ng pagkakaibigan, at marahil higit pa roon. Nang dumating ang araw ng sports fest, naramdaman ko ang kaba, ngunit may halo ring pananabik. Ang dami ng mga tao sa paligid, ang hiyawan ng mga manonood, at ang init ng araw ang nagbigay sa akin ng dagdag na adrenalina. Kasama si Lara sa aking tabi, naramdaman ko na kaya naming harapin ang anumang pagsubok. Habang naglalaro, ramdam ko ang bawat hampas ng raketa, ang bawat sigaw ng mga tao, at ang bawat tibok ng aking puso. Sa bawat puntos na aming nakukuha, naroon ang pag-asa na kaya naming manalo. Ngunit sa kalagitnaan ng laro, biglang nagbago ang lahat. Isang maling galaw mula kay Lara ang nagdulot sa kanya ng pilay sa paa. Bigla siyang napaluhod sa court. Miguel, hindi ko kayang tapusin ito, umiiyak na sabi niya. Pero hindi ko siya iniwan. Lumapit ako, tinulungan siyang tumayo. Lara, kaya mo yan, nandito ako. Ngunit sa kabila ng aming determinasyon, napilitan kaming magpatuloy sa laro sa kabila ng kanyang kondisyon. Patuloy kaming lumaban, ngunit sa huli, hindi namin nagawang manalo. Sa kabila nito, ang masakit na pagkatalo ay nagbigay daan sa isang hindi inaasahang pagkakaintindihan. Habang palabas kami ng court, itinukod ko ang aking braso sa kanyang balikat. Sorry, Lara, hindi kita nagawang protektahan. Ngumiti siya, kahit pa may luha ang kanyang mga mata. Hindi mo kailangang mag-sorry, Miguel. Sa kabila ng lahat, masaya akong ikaw ang naging kasama ko. At doon ko napagtanto na sa kabila ng aming mga bangayan, isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang nabuo sa pagitan namin. Sa likod ng bawat away at pagtatalo, naroon ang pag-unawa at pagmamahal na unti-unting namumuo. At sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. May mga bagay na dapat pang mangyari. Mga bagay na nagbababadya ng isang bagong simula para sa aming dalawa. Mula nang magsimula ang aming pagkakaibigan ni Maya,
Hindi na kami tumigil sa pag-aasaran, lalo na pagdating sa sports. Iba't ibang laro na ang aming sinubukan, tennis, basketball, at kahit chess. Pero sa huli, laging nagtatapos ang bawat laro sa isang mainit na diskusyon kung sino ba talaga ang mas magaling sa aming dalawa. Ang totoo, hindi ko maipaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais ko na patunayan ang sarili ko sa kanya. Siguro'y bahagi na iyon ng pagiging kompetitibo ko o baka naman may mas malalim pa akong dahilan. Isang araw, nagkayayaan kami ni Maya na maglaro ng badminton. Ito ang una naming pagkakataon na maglaro ng larong iyon, kaya pareho kaming sabik na subukan ito. Nagkataon ding parehong bakante ang aming mga schedule, kaya't napagdesisyonan naming pumunta sa pinakamalapit na sports complex para maglaro. Sa pagdating namin sa court, agad kong napansin ang ningning sa kanyang mga mata. Handa ka na bang matalo, Alex? Pabirong tanong ni Maya habang inaayos ang kanyang raketa. Sa'yo? Kahit kailan, Maya. Maghanda ka na. Sagot ko naman habang nag-iinit na ang aking katawan sa pananabik. Mabilis na nag-umpisa ang aming laro. Sa bawat smash at drop shot, ramdam ko ang adrenaline na nagbibigay sigla sa akin. Kakaibang saya ang dulot ng aming kompetisyon, ngunit sa likod ng bawat pag-aasaran ay naroon ang respeto at paghanga ko sa kanyang galing. Sa katunayan, bawat puntos na nakukuha niya ay lalo lamang nagpapabilib sa akin. Habang tumatagal ang laro, unti-unting nagiging seryoso ang laban. Pareho kaming ayaw magpatalo at bawat isa sa amin ay lumalaban ng buong puso. Puno ng tawanan at halakhakan ang bawat rally, ngunit hindi rin maikakaila ang tensyon sa pagitan namin. Sa bawat pagkatalo, naroon ang pangako na babawi sa susunod na puntos. Sa kalagitnaan ng laro, biglang may bumalot na katahimikan sa court. Natigilan ako sa aking paggalaw at tila bumagal ang oras. Nalaglag ang raketa ni Maya at napaupo siya sa gilid ng court. Agad akong lumapit sa kanya, puno ng pag-aalala. Maya, okay ka lang ba? Tanong ko habang tinutulungan siyang makatayo. Oo, ayos lang ako. Medyo nahilo lang siguro, sagot niya habang pilit nang ngumingiti. Ngunit hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba. Parang may bumubulong sa akin na may mali. Kahit na itinuloy namin ang laro, hindi na maalis sa isip ko ang nangyari. Sa kabila ng aking pag-aalala, sinubukan kong mag-focus at magpatuloy. Dumating ang huling set ng laro. Pareho kaming hingal at pawisan, ngunit hindi pa rin nagbabago ang aming determinasyon na manalo. Sa huling rally, naisip kong ibigay ang lahat ng aking makakaya. Isang malakas na smash ang pinakawalan ko, ngunit laking gulat ko nang makuha iyon ni Maya at maibalik pa sa aking court. Hindi ko na naabutan ng shuttlecock at tuluyan na siyang nanalo. Panalo ako! Masayang sigaw ni Maya habang tumatalon sa tuwa. Napangiti na lang ako habang pinupunasan ang pawis sa aking noo. Sige na nga, panalo ka. Pero babawi ako sa susunod. Sagot ko habang inaabot ang kamay niya para bumati. Salamat, Alex. Sagot niya habang mahigpit na kinakamayan ng aking kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Isang damdamin na hindi ko pa nararanasan noon. Sa aming pag-uwi, muling bumalik ang tawanan at asaran. Ngunit sa likod ng mga iyon, mayroong nagbabadyang pagbabago. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila mayroong mas malalim pang ugnayan na nabubuo sa pagitan namin. Pagdating namin sa harap ng bahay ni Maya, nagpaalam siya at lumapit sa akin. Salamat sa laro, Alex. Ang saya talaga. Pero next time, mas paghandaan mo ha. Biro niya sabay kindat. Oo naman, hindi ko nahahayaang matalo ulit. Sagot ko na may halong biro at seryoso. Habang papasok siya sa kanilang bahay, biglang may kumurot sa aking dibdib. Ano ba ito? Parang may kulang. Napabuntong hininga ako at nagdesisyon na bumalik na rin sa aming bahay. Kinagabihan, habang nakahiga,
At nagmumuni-muni, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Maya. Alex, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pero bukas na lang. Kita tayo sa usual na lugar natin. Napakunot ang aking noo. Ano kaya ang sasabihin niya? Hindi ako mapakali sa aking higaan. Maraming tanong ang pumasok sa isip ko. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa lahat ng araw, bakit ngayon pa? Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Ngunit isang bagay ang sigurado. Bukas, isang bagong kabanata ang magbubukas para sa aming dalawa. Nagsimula ang araw na may kakaibang tensyon sa hangin. Kahit na palaging puno ng ingay ang basketball court, tuwing may laro, iba ang atmosfera ngayon. Parang may hindi nakikitang pader sa pagitan namin ni Miguel. Mula nang malaman ko ang tungkol sa paligsahan na parehong naming sasalihan, naging mas matalas ang aming mga palitan ng salita. Parang ang bawat tawag at bawat hampas ng bola ay may kasamang hindi nakikitang mensahe. Kaya mo bang talunin ako ngayon? Tanong ni Miguel, may halong ngiti na tila ng aasar. Bakit? Natatakot ka na ba? Sagot ko, pilit na pinipigilan ang pagngiti. Siya ang pinakamatinding kalaban ko sa lahat ng aspeto, hindi lamang sa larangan ng esports, kundi pati na rin sa pag-unawa sa kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Mula pa noong una, palaging may banayad na asaran sa pagitan namin. Parang hindi kumpleto ang araw kung hindi kami nagbabangayan. Ngunit sa likod ng mga birong iyon, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. At sa kabila ng kanyang pang-aasar, palaging may lambing na hindi niya sinasadya. Sa simula ng laro, naririnig ko ang malalakas na sigawan ng mga manonood. Ang mga hakbang ni Miguel ay parang musika sa aking pandinig. May pagkakaayos at ritmo na tila ba ako lang ang nakakaintindi. Ngunit hindi ko maitatanggi ang kaba na nadarama ko ngayon. Ang bawat puntos na nakukuha niya ay parang dagok sa aking puso. Hindi dahil sa takot na matalo, kundi dahil sa takot na hindi ko siya makuha. Habang tumatakbo ang oras, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tingin ni Miguel sa akin. Hindi ito yung karaniwang tingin na puno ng kompetisyon. Ito ay tila ba may malalim na mensahe, may pagnanasa na hindi ko matukoy kung saan nanggagaling. At sa tapat ng galak ng laro, nararamdaman ko ang bumibigat na karga ng damdamin na matagal ko nang pilit na itinatago. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagkakataon si Miguel na makascore. Lahat ay napatigil. Hinihintay ang kanyang susunod na galaw. Ngunit sa halip na ipasok ang bola, tumingin siya sa akin, seryoso, ngunit may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Alam mo, kahit na palaging ganito tayo, hindi ko maitatanggi na may gusto ako sa'yo, sabi niya, sa tono ng kanyang boses na tila ba wala kami sa gitna ng laro. Nagulantang ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot. Parang tumigil ang oras at ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking puso. Ang bola ay nasa kanyang mga kamay at para bang hawak niya rin ang kapalaran ng aming pagkakaibigan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses kahit na bumibilis ang tibok ng puso ko. Ngunit sa halip na sumagot, ipinasa niya ang bola sa akin. Hindi ko alam kung ito ay tanda ng pagsuko o isang uri ng pagsubok. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Naghihintay ng aking susunod na galaw. Hindi ko maalis ang tingin kay Miguel. Sa kabila ng ingay at kaguluhan sa paligid, parang kami lang ang nandito sa court. Parehong nalilito at umaasa na ang bawat galaw ay magdadala sa amin sa kasagutan. Sa wakas, naisip ko na kailangan ko ring ipakita kung ano ang tunay kong nararamdaman. Para sa unang pagkakataon, hindi ko iniintindi ang laro. Ang tanging nasa isip ko ay si Miguel at ang pag-asa na sa kabila ng aming laging bangayan, may puwang para sa mas malalim na pagkakaunawaan. Ipinasa ko ang bola pabalik sa kanya, hindi para sa laro,
kundi para sa amin. Sa kanyang mukha, nakita ko ang sorpresa at saya. Isang pag-asa na hindi ko alam na matagal na palang naghihintay na mangyari. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, narinig ang tunog ng buzzer. Tapos na ang laro at hindi namin namalayan na tabla ang score. Ngunit mas mahalaga ang natamo namin ngayon. Isang pagkakaintindihan na matagal nang hindi natutumbasan ng anumang paligsahan. Habang naglalakad kami papalabas ng court, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang saya. Ngunit sa likod ng saya, naramdaman ko ang kaba. Ano ang susunod na mangyayari? Paano kung ang aming pag-amin ay magdulot ng mas malalim na komplikasyon sa aming pagkakaibigan? Sa mga susunod na araw, alam kong marami pa kaming pagdadaanan. Ngunit sa ngayon, sapat nang malaman na sa likod ng aming laging bangayan, may puwang para sa pagmamahalan. At iyon ang tunay na laban na kailangan naming harapin. Hindi para sa laro, kundi para sa isa't isa. Habang naglalakad kami palayo, ramdam ko ang bigat ng aming mga hakbang. Ngunit sa likod ng mga ito, alam kong kahit ano pa ang mangyari, narito kami para sa isa't isa. Isang pagkakaibigan na nag-ugat sa sports, ngunit magtatapos sa pagmamahalan. Ngunit paano kung ang susunod na paligsahan ay hindi lamang tungkol sa esports? Paano kung ito ay tungkol sa laban ng aming mga puso? Hindi ko inasahan na ang araw na ito ay magiging isa sa pinakapaborito kong araw sa buong buhay ko. Sa kabila ng hindi mabilang na diskusyon at tampuhan namin ni Mia, ngayoy tila may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Kasalukuyang nasa kalagitnaan kami ng paligsahan ng badminton sa aming unibersidad. Kami ni Mia ang magkatunggali sa finals at alam ng lahat na ito ang pinakaaabangang laban. Sa loob ng ilang taon, lagi kaming nag-aagawan sa titulo. Sa totoo lang, hindi ko na nga mabilang kung ilang beses kaming nagkatampuhan dahil sa esports na ito, ngunit ngayong araw na ito, tila may iba. Habang hawak ko ang raketa, naramdaman ko ang bigat ng mga alaala. Noong una kaming nagtunggali sa badminton, pareho kaming baguhan. Sa bawat pagkatalo, siya ang una kong kinakausap. Siya ang naging inspirasyon ko sa bawat tagumpay, at siya rin ang naging dahilan ng bawat pagkabigo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang mawala sa isipan ko ang mga ngiti niya sa tuwing nagkakabangayan kami. Nervous ka ba, Adrian? Sambit ni Mia habang nakangiti ng mapanghamon. Nervous? Ako? Hindi ah. Pero ikaw, sigurado akong kakabahan ka mamaya, lalo na't ako na ang makakalaban mo. Sagot ko. Sabay pakita ng aking pinakamahusay na ngiti. Nagsimula ang laban at bawat rally ay puno ng tensyon. Tila ba ang bawat hampas ng raketa ay may kasamang damdamin. Palitan kami ng puntos, walang gustong magpatalo. Ngunit sa kabila ng intense na laban, hindi ko mapigilang humanga sa kagalingan ni Mia. Ang bilis ng kanyang mga galaw, ang husay ng kanyang diskarte. Sa bawat set, lalo kong nararamdaman ang paghangang iyon. Sa kalagitnaan ng laban, nagkaroon ng maiksing timeout. Habang nagpapahinga, sumagi sa isip ko ang mga alaala ng mga tampuhan namin. Ang mga oras na hindi kami nag-uusap dahil sa isang simpleng pagkatalo. Ngunit, kasabay nito, naalala ko rin ang mga oras na magkasama kaming nag-eensayo, nagtatawanan, at nagbabahaginan ng mga pangarap. Bumalik kami sa court at nagpatuloy ang laban. Sa huling set, pantay ang aming puntos. Ngunit sa huling rally, isang maling galaw mula sa akin ang nagbigay kay Mia ng winning point. Napaluhod ako sa court, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa bigat ng damdamin na bumabalot sa akin. Naglakad si Mia papunta sa akin. Inaabot ang kanyang kamay para tulungan akong makabangon. Habang hawak ang kanyang kamay, tila may kung anong kumurot sa puso ko. Magaling, Mia. Laging magaling. Sabi ko habang pinipilit ngumiti.
Salamat, Adrian. Pero alam mo, hindi lang sports ang gusto kong laging pinag-aawayan natin, wika ni Mia, na may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Sa puntong iyon, parang tumigil ang oras. Bigla akong natulala. Hindi alam kung ano ang isasagot. Hanggang sa maramdaman ko ang biglang paglapit ni Mia. Sa isang iglap, naramdaman ko na lang ang kanyang mga labi sa mga labi ko. Isang halik na puno ng damdamin. Isang halik na tila ba matagal ko nang hinihintay. Ngunit sa likod ng halik na iyon, biglang bumalik sa akin ang isang alaala na matagal ko nang kinalimutan. Isang lihim na hindi ko inaasahan na muling magpaparamdam. Mia, may kailangan akong sabihin sa'yo, ani ko, habang bumitaw sa halik. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero may kailangan kang malaman tungkol sa akin. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit alam kong kailangan kong ipagtapat ang lihim na ito. Isang lihim na maaaring makapagpabago ng lahat. Sa sandaling iyon, nagdesisyon akong sabihin ang katotohanan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang may pumasok sa gym. Isang taong hindi ko inaasahan na darating. Ang taong ito ang may dala ng sikreto ko. At ang taong ito ang magiging sanhi ng lahat ng pagbabago. Mia? Adrian? May kailangan kayong marinig? Ani ng taong ito, habang lumalapit sa amin dala ang isang lihim na maaaring magwasak o magpatibay sa aming samahan. Ang kwento namin ni Mia ay hindi pa tapos. Sa halip, ito'y nagsisimula pa lamang. Sa tuwing nagtatagpo ang aming mga mata, palaging may ngiti sa labi ni Alex na tila ba nanunukso. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa tuwing magkasama kami, palaging may asaran, palaging may hamunan. Mula sa court hanggang sa kung saan man kami magpunta, palaging may paligsahan. Pero, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maitatangging may kakaibang ligaya akong nararamdaman sa tuwing naririto siya. Hoy Mia, kaya mo ba talagang talunin ang record ko? Ang tanong ni Alex habang nagpa-practice kami sa gym. Nasa kabilang side siya ng court, nakangisi habang hawak ang bola. Hindi ko lang kaya, Alex. Alam ko pang mas magaling ako sa'yo. Tugon ko habang naglalakad papunta sa kanya. Umikot ako sa bola at hinamon siya sa isang one-on-one. Mula nang maging magkaibigan kami, palaging may kompetisyon. Hindi maiiwasan ang pag-asenso na may kasamang inggit, lalo na't pareho kaming atleta. Ako sa basketball, siya naman sa tennis. Ngunit sa isang banda, parang masaya rin ang ganitong setup. Mas nagiging matindi ang aming performance sa pagkakaroon ng isang taong palaging hinahangad na talunin. Ang mga hampas ng bola sa sahig, ang pawis na tumutulo sa aming mga katawan, at ang mga tawanan sa gitna ng laro ang naging musika ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko si Alex, pakiramdam ko mayroong higit pa sa kompetisyon. Parang may kung anong hindi ko mabigyan kahulugan. Isang bagay na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Isang araw, nagpasya kaming maglaro ng isang seryosong laro. Hindi na ito basta-basta asaran lang. Pareho kaming determined na manalo. At sa tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata, parang may kung anong alon ng emosyon ang dumadaloy. Hindi ko alam kung siya rin ba ay nakadarama ng ganito. Kung matatalo mo ako, Mia, bibigay ko na ang lahat ng tropeyo ko sa'yo. Biro ni Alex, ngunit may seryosong tono sa ilalim ng kanyang boses. Aba, seryoso ka ba dyan? Tanong ko habang pinipilit kong huwag ipakita ang excitement. Ang mga tropeyo niya ang pinakaiingatan niya. Para sa kanya, simbolo ang mga ito ng lahat ng kanyang pinagpaguran. Nagpatuloy ang laro. Ang bawat galaw, bawat hampas ng bola ay may kahulugan. Parang hindi na ito simpleng laro, kundi isang laban ng damdamin. Sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata, may kung anong init ang bumabalot sa paligid, hanggang sa dumating ang huling segundo ng laro. Tabla ang score. Isa na lang ang kailangan para manalo at nasa akin ang bola.
Nararamdaman ko ang tibok ng puso ko sa bawat hakbang. Ngunit bago pa man ako makapag-decide kung ano ang gagawin, bigla akong nadulas. Sa isang iglap, naramdaman ko ang sakit ng pagbagsak sa sahig. Hindi ko na namalayan ang mga sumunod na nangyari. Ang alam ko lang ay bigla na lang akong nakaramdam ng kamay sa aking balikat. Si Alex, nakayuko at tila ba nag-aalala. Nang makita ko siya, may kung anong pumasok sa isip ko. Isang bagay na hindi ko inaasahang mararamdaman ko. Mia, okay ka lang ba? Tanong niya. Pero may kakaibang tono sa boses niya. Isang tono ng pag-aalala. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng kompetisyon sa pagitan namin. Sa halip, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Isang init na tila ba nag-aanyaya sa isang bagong simula. Habang nakatingin sa kanya, sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, may kung anong bumubulong sa akin na may higit pa sa pagkakaibigan ang namamagitan sa amin. Parang may kung anong damdamin ang unti-unting umuusbong sa gitna ng laro. At sa wakas, bigla kong naisip ang isang tanong na matagal ko nang iniiwasang sagutin. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ko para kay Alex? Ngunit, bago pa man ako makapag-isip ng sagot, narinig ko ang tunog ng telepono. Nagulat ako nang makita ko ang pangalan ni Alex sa screen. Sa kanyang mata, may kakaibang ekspresyon, isang ekspresyon ng pagkalito at pagkatakot. Mia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula niya, at sa mga salitang iyon, alam kong may malaking pagbabago ang mangyayari sa pagitan namin. Ang tanong, handa ba akong malaman ang katotohanan? Nagsimula ang araw na tila ba puno ng pag-asa at kaba. Ako si Alex, isang basketballista na laging umaasa sa tagumpay, hindi lamang sa larangan ng esports, kundi pati na rin sa larangan ng pag-ibig. Sa kabilang banda, naroon si Mia, ang kababata kong volleyball player na hindi ko mawari kung kaibigan o kalaban sa puso. Ang aming landas ay laging nagtatagpo, ngunit tila ba nagbabangayan kami sa lahat ng bagay, lalo na sa esports. Sa araw na ito, kapwa kami may laro. Ako para sa championship ng basketball at si Mia naman ay para sa finals ng volleyball. Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mangyayari kung sakaling parehong manalo kami. Nag-aagaw ang takot at excitement sa dibdib ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay at tensyon, may isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko. Ang mga mata ni Mia na laging naglililiyab sa tuwing magtatalo kami. Alex, kaya mo yan! Sigaw ni Mia mula sa gilid ng court bago magsimula ang laro. Laking gulat ko nang makita ko siyang nandoon para sa akin, kahit na may sarili siyang laban na kailangang pagtuunan ng pansin. Salamat, Mia. Huwag kang mag-alala. Mananalo ako. Sagot ko habang binabalik ang ngiti sa kanyang suporta. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang tibok ng puso ko. Tila ba may kakaibang pagnanasang makuha, hindi lamang ang tropeyo, kundi pati na rin ang kanyang pagkilala. Nagsimula ang laro at bawat paghampas ng bola sa sahig ay nagdadala ng alingawngaw ng determinasyon. Sa bawat pag-atake ng kalaban, nararamdaman ko ang presensya ni Mia sa likod ng isip ko. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mga ngiti. Sa gitna ng tensyon, naisip ko ang aming mga bangayan. Ang mga pagtatalo namin kung sino ang mas magaling, kung sino ang mas malakas. At sa kabila ng lahat ng iyon, laging may ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, nahulog ang huling bola sa basket, at ang sigaw ng mga tao ay parang musika sa aking pandinig. Nanalo kami. Ang saya, ang tuwa, ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang nararamdaman ko para kay Mia? Pagkatapos ng laro, nagmamadali kong tinungo ang volleyball court kung saan naglalaro si Mia. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang tibok ng puso ko, ang adrenaline na hindi pa rin humuhupa. Pagdating ko doon, nakita ko siyang nasa gitna ng laban, ang kanyang mga kilos ay puno ng determinasyon at gilas.
Hindi ko maiwasang humanga sa kanyang husay, sa kanyang tapang. Nang matapos ang laro, sa wakas ay nagtagumpay din si Mia. Ang kanyang kupunan ay lumabas na kampiyon at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Agad akong lumapit sa kanya at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang tibok ng kanyang puso na tila ba nakikipag-usap sa akin. Congratulations, Mia! Alam kong kaya mo yan. Pulong ko sa kanyang tenga. Tahimik siyang tumawa at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Isang pag-asa, isang pagnanasa. Salamat, Alex. Alam mo, kahit na laging tayong nagbabangayan, masaya ako na nandyan ka. Sagot niya habang iniwas ang tingin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi ko pa nasasabi. Ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit bago ko pa man masabi ang nais kong sabihin, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla kaming nilapitan ng isang sikat na sports agent. Nakangiti ito at tila ba may balak. Alex, Mia, gusto ko kayong kunin para sa isang malaking proyekto. Magkasama kayong magiging kinatawan ng bagong campaign para sa sports brand. Ano sa tingin ninyo? Sabi nito na puno ng excitement. Nagkatinginan kami ni Mia, parehong nagulat at nasabik. Ito na ba ang pagkakataon naming magkasama hindi lamang sa esports, kundi pati na rin sa buhay? Ngunit paano kung ang proyekto ay magdulot ng mas maraming bangayan? Ano ang mangyayari sa aming relasyon? Sa kabila ng saya ng tagumpay sa esports, ang bagong hamon na ito ay tila isang cliffhanger sa aming kwento. Magkatuluyan nga kaya kami o mas magiging komplikado ang lahat? Sa pagkakataong ito, hindi ko alam ang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko na kayang mawala pa si Mia sa buhay ko. Simula pa lang ng araw, ramdam ko na ang tensyon sa paligid. Ito na ang huling araw ng paligsahan kung saan magtatapat kami ni Ben, ang matalik kong kaibigan, sa finals. Sa loob ng maraming taon, palagi kaming nagbabangayan tuwing esports ang usapan. Minsan, iniisip ko kung ito ba talaga ang pundasyon ng aming pagkakaibigan o baka naman may mas malalim pa. Habang naglalakad ako papunta sa gym, hindi ko maiwasang magbalik-tanaw sa mga alaalang pinagsaluhan namin ni Ben. Noong una kaming nagkakilala sa training camp, siya agad ang tumawag sa aking pansin. Mayabang, palaban, at laging nangunguna. Hindi kami magkasundo sa kahit anong bagay. Mula sa tamang diskarte sa laro hanggang sa kung anong kulay ang dapat naming isuot sa practice. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maitatangging naging bahagi siya ng bawat tagumpay at kabiguan ko sa mundo ng esports. Sa bawat bangayan namin, laging may parte ako na natututo, na parang ang bawat argumento ay isang hakbang patungo sa mas mahusay na bersyon ng sarili ko. At sa bawat pagkatalo ko sa kanya, nararamdaman ko ang pagnanasang bumawi, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanya rin. Nang makarating ako sa gym, nakita ko agad si Ben, nakaupo sa gilid ng court at abala sa pagtingin sa kanyang mga sapatos. Lumapit ako at ginulo ang kanyang buhok, isang bagay na alam kong ikinaiinis niya. Handa ka na ba, Ben? Tanong ko, na may kasamang pilyong ngiti. Tumingin siya sa akin, nagtaas ng kilay at ngumiti rin. Pagkatapos kitang talunin, siguro pwede na kitang turuan ng ilang bagay, biro niya, habang inaayos ang kanyang sintas. Tawanan kami, ngunit alam kong pareho naming seryoso sa laban na ito. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag nagwagi ako. Lagi siyang angat sa akin, pero ngayong parehas kaming nasa finals, parang may kakaibang kaba sa dibdib ko. Ang hindi ko lang maipaliwanag ay kung bakit. Pumasok kami sa court at agad na nag-umpisa ang laro. Ang bawat galaw ni Ben ay kalkulado, mabilis, eksakto, walang pag-aalinlangan. Palagi kong hinahangaan ang kanyang husay,
Pero ngayon ay ibang klasing determinasyon ang nakikita ko sa kanya. Parang may nais siyang patunayan. Hindi lang sa akin, kundi sa sarili niya. Nagpatuloy ang laban, at sa bawat pag-atake namin sa isa't isa, hindi maiwasang bumalik sa akin ang lahat ng pinagsamahan namin. Ang mga tawanan, ang mga pagtatalo, ang mga palihim ng ngiti sa gitna ng laban. Parang pelikulang naglalalaro sa isip ko habang patuloy kaming nagkakasagupaan sa court. Nang magsimula ang huling set, ramdam kong ito na ang pinakamatindi naming bangayan. Pareho kaming pagod, ngunit hindi kami sumusuko. Sa bawat puntos na nakukuha namin, nararamdaman ko ang pagdami ng mga tanong sa isip ko. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng aming bangayan? Bakit hindi kami nagsasawa kahit palaging ganito ang aming takbo? Papalapit na kami sa huling punto at nararamdaman ko ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Ang mga mata ni Ben ay nakatuon sa akin, puno ng determinasyon. At sa isang iglap, naisip ko ang lahat ng hindi ko nasabi sa kanya. Ang mga damdaming matagal kong itinago, mga bagay na hindi ko kayang aminin, kahit sa sarili ko. Sa huling serve ni Ben, isang bagay ang biglang nangyari. Napalakas ang serve niya at hindi ko ito inaasahan. Habang tumatakbo ako para saluhin ang bola, biglang may bumagsak mula sa bulsa ko. Isang maliit na papel na matagal ko nang bitbit. Natigilan si Ben at hindi ko alam kung dahil ba ito sa bola o sa papel na nahulog. Agad kong sinagip ang bola, ngunit hindi ko na nagawa pang makabawi. Ang bola ay tumama sa gilid ng court at narinig ko ang sigaw ng mga tao sa paligid. Talo ako. Pero sa halip na mabigo, iba ang nararamdaman ko. Parang may bumagsak na pader sa pagitan namin ni Ben. Lumapit siya sa akin, hiningal at nag-aalala. Ano yon? Tanong niya habang nakatingin sa papel na nahulog. Napatingin ako sa papel at biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang mga hindi ko maamin. Ang mga bagay na matagal ko nang itinago. Bumuntong hininga ako at saka ko siya tiningnan. Ben, simula ko. May kailangan kang malaman. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang buzzer, hudyat ng pagtatapos ng laro. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento namin. Sa halip, ito ang simula ng isang bagay na hindi inaasahan. Isang bagay na matagal nang dapat nangyari. At doon, sa gitna ng court, sa harap ng lahat, nagdesisyon akong sabihin ang matagal ko nang tinatago. Ngunit hindi ko alam kung paano siya tutugon. Ito ang twist na hindi ko inaasahan, ngunit kailangan kong harapin. Sa araw-araw na pagdaraos ng mga paligsahan, tila naubos na ang oras ko sa pag-aalaga ng pasensya. Si Miguel, ang kababata at kabarong atleta na lagi kong kasama sa bawat kompetisyon, ay hindi talaga mawawala sa eksena. Palagi kaming nagkukulitan sa mga laro at madalas na nauuwi sa bangayan. Ngunit, sa kabila ng lahat, hindi ko maitanggi ang kakaibang pakiramdam tuwing kasama ko siya. Ngayong araw, muli kaming nagtagpo sa basketball court. Nakakabingi ang ingay ng mga manonood at ang tila walang katapusang tunog ng bola na tumatalbog sa sahig. Hoy Amanda, handang-handa ka na bang matalo? Ang bungad ni Miguel habang nagiinit pa lang kami ng katawan. Baka ikaw ang matalo ngayon, Miguel. Huwag kang kampante. Ang sagot ko, sabay ngiti na may halong hamon. Nagsimula na ang laro at tulad ng inaasahan, parehong pursigido ang aming mga kupunan. Ang bawat pagtakbo, ang bawat pagdribble at ang bawat pag-shoot ay tila isang sining para sa amin. Habang pabilis ng pabilis ang takbo ng laro, napansin ko ang kakaibang tingin ni Miguel sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang may sinasabi ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bunga lang iyon ng adrenaline o talagang may ibig sabihin. Ngunit sa gitna ng laro, bigla siyang tumigil at nagsalita. Amanda, alam mo bang hindi lang sa laro kita hinahangaan? Seryoso ang kanyang tono.
at nagulat ako sa kanyang pagsambit. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang iparating, kaya't nagpatuloy ako sa laro, pilit na itinatago ang pagkalito sa aking mukha. Matapos ang laro, kami ay nagpalipas ng pagod sa gilid ng court. Ano bang ibig mong sabihin kanina, Miguel? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang pagiging kalmado. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, Amanda, na hindi lang sa sports kita gusto. Lagi kitang inaabangan hindi lang para makipagkompetisyon, sabi niya, habang nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nararamdaman ko. Naguguluhan ako, ngunit may bahagi ng puso ko na tila sumasang-ayon sa kanya. Miguel, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang tanging nasabi ko habang pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, biglang may sumulpot na kabataan mula sa likuran namin. Mukhang siya ay isang tagahanga ng aming laro. Miss Amanda, Kuya Miguel, ang galing niyo po kanina. Ang masiglang bati niya. Naputol ang aming usapan, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang ngiti ni Miguel habang pinupuri kami ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya at tila ba may kislap na hindi ko pa nakikita noon. Habang pauwi kami, tahimik lang kaming naglalakad. Pareho kaming nag-iisip, ngunit wala ni isa ang gustong sirain ang katahimikan. Sa kabila ng lahat ng bangayan sa court, hindi ko maipaliwanag ang saya ko sa kanyang presensya. Nang makarating kami sa kanto ng daan pauwi, bigla siyang huminto. Amanda, hindi kita pipilitin. Pero sana, kahit papaano, malaman mo na hindi lang laro ang mahalaga sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon, kaya't ngumiti lang ako at nagpaalam. Sa loob ng ilang oras, pilit kong binalikan ang mga pangyayari sa araw na iyon. Hindi ko maiwasang isipin ang kanyang mga sinabi at kung paano ito magbabago sa aming pagkakaibigan. Pagdating sa bahay, tahimik akong naupo sa kama. Iniisip ko ang bawat detalye ng kanyang mga salita. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw bukas. Ngunit, isang bagay ang sigurado, hindi na kami magiging tulad ng dati. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nagring ang telepono. Napaigtad ako sa gulat. Kinuha ko ang telepono at sumagot. Hello? Amanda? May emergency sa training camp. Kailangan nating magkita bukas ng umaga. Mukhang may malaking pagbabago sa schedule ng mga laro natin, sabi ng boses sa kabilang linya. Napaisip ako, ano kaya ang mangyayari? Sa lahat ng pwedeng mangyari, hindi ko alam kung ano ang magiging kahulugan nito sa amin ni Miguel. Ngunit sa kabila ng kaba, may bahagi sa akin na sabik na malaman. Ang pagkalito sa sports at damdamin ay tila isang laro rin. Isang laro na hindi ko alam kung paano lalaruin. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi lang ito basta bangayan. Iyon ay isang simula ng isang bagong yugto. At ang tanong na bumabalot sa akin ay kung paano namin haharapin ang mga susunod na hakbang. Simula nang magsimula ang aming pagkakaibigan, ni hindi ko naisip na darating kami sa puntong ito. Sa gitna ng isang masalimuot na labanan sa court na hindi lang tungkol sa esports, kundi tungkol sa damdamin. Si Marco, ang kakampi ko sa lahat ng laro, ay naging kaagaw ko sa mga usaping hindi ko inaasahang haharapin. Sa bawat hampas ng bola ng volleyball, nararamdaman ko ang tensyon sa hangin, hindi lang dahil sa pagkakaibigan namin, kundi dahil sa nararamdaman kong higit pa sa pagkakaibigan. Hoy Alex, ano ba? Focus! Sigaw ni Marco habang tumatakbo papunta sa harapan para saluhin ang bola. Nasa gitna kami ng isang mahalagang laro, ang finals ng lokal na torneo. Pero imbes na ang laro ang iniintindi ko, ang mga mata ni Marco ang di ko maiwasang pagtuunan ng pansin. Mga matang puno ng sigla at determinasyon. Napansin kong nag-iba ang kilos ni Marco mula nang huli kaming mag-away.
Laging may halong biro at asaran ang mga usapan namin. Pero, nitong mga nakaraang araw, tila may ibang nararamdaman siya na hindi ko mawari. Sa bawat asar niya, may kasamang tingin na parang sinisiyasat ang puso ko. At ngayong nasa finals kami, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, pareho ba kami ng nararamdaman? Alex, sayo na! Sigaw niya, sabay turo sa bola na bumabagsak. Napatalon ako, ang adrenaline sa katawan ko ay bumuhos sa bawat galaw. Kaya ko to. Kaya ko to dahil kasama ko si Marco. Nagsimula akong mag-alala. Paano kung hindi lang laro ang dahilan kung bakit kami nandito? Paano kung ang tunay na laban ay ang nararamdaman naming dalawa para sa isa't isa? Matapos ang magulong set, nag-time out kami. Umupo si Marco sa tabi ko, pawisan at hingal na hingal. Alex, may sasabihin ako. Panimula niya, ngunit bigla ko siyang pinigil. Marco, mamaya na. Kailangan natin manalo. Alam ko na hindi lang ito tungkol sa laro, pero hindi pa ako handang marinig ang sasabihin niya. Sa muling pagpasok sa court, naramdaman kong may kakaibang lakas na dumadaloy sa katawan ko. Siguro dahil alam kong may sasabihin si Marco pagkatapos. Siguro dahil sa takot na baka mawala siya kapag hindi ko siya pinakinggan. Ang laro ay naging isang uri ng pagsubok. Hindi lang para sa aming kakayahan kundi para sa aming nararamdaman. Sa huling set, parehong kami magaling ang kalaban. Halos tabla ang score, bawat puntos ay parang laban sa buhay at kamatayan. Alex, hindi ito magtatagal. Gawin natin tong memorable. Bulong ni Marco habang nakangiti. Ang nangiti niya, na dati parang pang-asar, ngayon ay puno ng pag-asikaso, puno ng pag-unawa. Sa isang crucial na play, tumulog ang kalaban para sa spike. Tumalon ako, kasabay ni Marco. Ang bola ay bumagsak sa aming mga kamay, ngunit sa huli, kami ang nagwagi. Ang sigaw ng mga tao, ang mga palakpak, ang tunog ng tagumpay ay parang musika sa aking pandinig. Pero ang tunay na tagumpay ay nakatago sa likod ng ngiti ni Marco. Alex, sabi niya, hinawakan ang mga balikat ko. Kailangan ko nang sabihin ito, hindi ko na kayang itago. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig namin ang mga sigaw mula sa gilid ng court. Ang coach namin, si Coach Reyes, ay lumapit sa amin. Congratulations mga bata! Pero Alex, Marco, may kailangan kayong malaman. Napatingin kami kay Coach Reyes na may hawak na sulat. May offer kayo mula sa ibang bansa para maglaro sa isang prestihiyosong liga. Isa lamang sa inyo ang makakapunta. Napatingin kami sa isa't isa, ang saya ng tagumpay ay biglang napalitan ng kaba. Ang offer na ito ay isang pangarap para sa amin, ngunit paano kung isa lang ang makakaalis? Paano kung ang isa ay maiiwan? Mag-usap kayo. Kailangan nyo itong pag-isipan. Mahalaga ito, sabi ni Coach Reyes bago umalis. Tumingin si Marco sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Alex, ito na ba ang panahon para magkatuluyan o para maghiwalay? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Tumango ako, hindi ko alam ang isasagot. Ang puso ko ay naguguluhan. Ang utak ko ay puno ng tanong. Ang laro ay tapos na, ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa harap ng isang malaking desisyon, sa harap ng isang malaking pagbabago, ang mga nararamdaman namin ni Marco ay tila isang bola na walang tiyak na direksyon. At sa gitna ng mga tanong na iyon, sa gitna ng mga posibilidad, isang bagay ang tiyak. Ang laro namin ay hindi pa tapos. Ang araw na ito ay parang isang karaniwang araw ng tag-init. Pero para sa akin at kay Daniel, ito ay isa sa pinakamahalaga sa aming buhay. Isang linggo na lang bago ang huling laro ng aming varsity team at ang tensyon ay ramdam na ramdam sa paligid. Magkaibigan kami ni Daniel, ngunit sa tuwing kami ay nasa court, nagiging mortal na magkaaway kami para sa sports. At sa tuwing kami ay nagbabangayan,
nagiging mas masigla ang laro. Sa simula ng araw, nagising ako sa tunog ng alarm clock na tila ba sinasabing, "Huwag kang magpatalo kay Daniel." Sa bawat paghakbang ko patungo sa eskwelahan, iniisip ko kung paano ko siya matatalo sa susunod na laro. Hindi ko mawari kung bakit ganito na lang ang kagustuhan kong makalaban siya. Siguro dahil sa kabila ng aming bangayan, siya ang taong alam kong hindi magpapatalo sa akin ng basta-basta. Pagdating ko sa gym, naroon na si Daniel. Nag-e-ensayo na. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at alam kong handa na siya sa kung anumang banat ang ibibigay ko. Hoy Magda, sigurado ka bang handa ka na para sa laro mamaya? Biro niya habang nag-aabang ng aking reaksyon. Oo naman Daniel, at sigurado akong hindi mo ako matatalo ngayon. Sagot ko ng may ngiti. Alam ko na ang aming laro ay hindi lamang tungkol sa esports, kundi tungkol din sa kung sino ang mas matapang sa aming dalawa. Habang kami ay nag-e-ensayo, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang aura na bumabalot sa paligid. Parang may kakaiba sa araw na ito, ngunit hindi ko matukoy kung ano. Si Daniel ay tila mas masigla kaysa dati, at ang kanyang mga galaw ay puno ng kumpiyansa. Parang may alam siya na hindi ko alam, at ito'y nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Sa oras ng laro, kami ay nagharap na parang dalawang mandirigma sa isang arena. Ang bawat hampas ng bola, ang bawat sigaw ng mga manonood, lahat ay tila pumapabor sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko na may kakaiba talaga. Sa tuwing ako ay tumitingin kay Daniel, may mga sandaling nahuhuli ko siyang nakangiti. Hindi ang ngiti ng isang kalaban, kundi ngiti ng isang kaibigan. Ang laro ay umusad ng mabilis at bawat puntos ay tila ba isang labanang hindi magwawakas. Sa huling bahagi ng laro, kami ay tabla. Ito na ang pagkakataon para malaman kung sino ang tunay na magwawagi. Sa huling segundo, si Daniel ay nagkaroon ng pagkakataong mag-shoot para sa panalo. Habang siya'y pumwesto para sa huling tira, ang gym ay tila tumigil. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ako, sa kabilang banda, ay nakatitig sa kanya, nag-aabang sa kanyang magiging hakbang. Pero, sa halip na tumira, siya'y tumingin sa akin, at ang kanyang mga mata ay nagsalita ng kung anong hindi ko inaasahan. Magda, sabi niya, anuman ang mangyari sa laro, alam kong ikaw ang karapat-dapat na makuha ang huling pagkakataon. At sa paglapit niya sa akin, inabot niya ang bola. Ako'y naguluhan. Bakit niya ibinigay sa akin ang bola? Alam kong siya ang may mas malaking tsansang manalo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-iisip, alam kong hindi ko dapat palampasin ang pagkakataon. Sa huling segundo, tinira ko ang bola at ang lahat ay nagulat sa resulta. Pumasok ang bola at kami ang nanalo. Ngunit ang tunay na twist ay hindi sa laro, kundi sa ginawa ni Daniel. Habang ang mga manonood ay nagdiwang, ako'y lumapit kay Daniel. At sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa napapansin dati. Ang aming bangayan ay hindi lamang tungkol sa esports. Ito'y tungkol sa kung paano namin pinahahalagahan ang isa't isa. At sa huling bahagi ng araw na iyon, habang kami nakaupo sa gilid ng court, si Daniel ay nagsalita. Magda, alam mo ba kung bakit ko binigay ang bola sa'yo? Tumango ako, bagaman hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Gusto kong malaman mo na sa kabila ng lahat, ikaw ang pinakamahalaga sa akin, sabi niya na ikinagulat ko. Ang puso ko ay biglang bumilis ang tibok. Ang aming pag-aaway sa esports ay nagbigay daan sa isang pag-amin na hindi ko inaasahan. Pero bago ko pa man siya masagot, biglang bumukas ang pinto ng gym at isang tao ang pumasok na nagdala ng balita na nagbago sa lahat. Magda, Daniel, may kailangan kayong malaman. Tungkol sa susunod na laro, sabi ng coach na may seryosong mukha. Ano kaya ang balitang iyon?
Sa kabila ng aming tagumpay, isang mas malaking hamon ang aming haharapin. Sa puntong ito, hindi ko alam kung ang aming pagkakaibigan ay magiging sapat para harapin ang susunod na kabanata ng aming kwento. Ngunit isa lang ang tiyak, hindi na kami babalik sa dati naming bangayan. Ang aming relasyon ay nagbago na, sa paraang hindi namin inaasahan.